Good morning po mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes sa ating pagpapatuloy ng ating morning devotion sa ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating patuloy na sisimula ng ating araw upang tayo ay makalakad ng mayroong mapayapang pamumuhay. Pagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay sa chapter 5 ng Matthew, yung mga mapapalad o Beatitudes, na ngayon po ang ating tatalakayin ay ang mapalad ang mga mahabagin. Na ang wika po sa Mateo 5:7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng ating Panginoon Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Mapalad ang mga mahabagin. Hindi po pinapaliwanag ng 8 mapapalad na ito kung ano ang dapat nating gawin. Sa halip, inilalarawan ng mga ito kung ano tayo dapat maging. Dapat muna tayong maging, pagkatapos maaari nating gawin. Dapat muna tayong maging Kristiyano, pagkatapos maaari na tayong mamuhay ng gaya ng isang Kristiyano. Tayo mga Kristiyano sa biyaya ng Diyos, ito'y kaloob ng ating Panginoon Diyos.
sa ating pagiging Kristiyano at anak ng Panginoon Diyos. Tinatanggap natin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kapangyarihang makapamuhay bilang isang Kristiyano at sumusunod sa mga utos ni Kristo. Sa ating pong patuloy na pagbubulay-bulay mula sa ating topic na mapalad ang mga mahabagin, mayroon pong 3 basic manifestations ang pagiging mahabagin. Tingnan po natin ang mga sumusunod. Number 1, basic manifestation ng pagiging mahabagin, ang pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Marami pong tao ngayon na tila manhid at wala nang pakialam sa iba. Ngunit sa isang mananampalataya na katulad natin, ang pagiging mahabagin ay natural. Hindi na kailangang ipilit pa. Hindi na kailangang ang mahabang diskusyon upang kumilos para sa kapakanan ng kapwa. Being merciful is second nature to a follower of Christ. Ang pagiging mahabagin ay kailangang nananalaytay sa ating mga tugo. Isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ang pagkahabag ay immediate reaction at hindi na ito pinag-iisipan pa ng napakahabang panahon. Mapalad ang mga mahabagin pagkat sila'y kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Kung kahabagan natin ang iba, nakatitiyak tayong kahabagan tayo ng Panginoon Diyos. Ngunit kung hindi natin kahabagan ang ating kapwa, hindi rin tayo kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, ang number 1 po sa basic manifestation ng ating pagiging mahabagin, ang ating pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Number 2 po, ang kakayahang ilagay ang sarili sa kalagayan ng iba. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natin maintindihan ang ating kapwa, sapagkat hindi natin isinasaalang-alang ang kani-kanilang mga kalalagayan. Ang lagi nating nakikita at inuuna ay ang ating sarili. Kapag ang lagi nating nakikita ay ang ating sarili, hindi na natin makikita ang iba. Kapag lagi nating iniisip ay tayo ang magaling, tayo lagi ang tama, magiging judgmental po tayo sa halip na tayo ay merciful. Ang pagpapakita ng kahabagan ay hindi nangangahulugang binabaliwala natin ang kasalanan ng ating kapwa. Ganyan ang uri ng pagkahabag na dulot ng sanlibutan. Hindi kailanman binabaliwala ng Diyos ang kasalanan. Hindi niya kailanman pinahintulutan kahit ang pinakamaliit na kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang mamatay ng ating Panginoong Hesus. Nang pasanin niya ang ating mga kasalanan, ganito kadakila ang awa sa atin ng Panginoon na iniukol sa bawat isa sa atin upang tayo'y maligtas. Pinagkaloob niya ang sarili niyang bugtong na anak upang mamatay para sa atin. Number 3 po sa basic manifestation ng pagiging mahabagin, ang pagsasaaksyon ng habag. Ang pagiging mahabagin ay hindi lamang damdamin o emosyon. Ito'y ang pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Kung naawa tayo sa nakita natin batang namumulot ng pagkain sa basura, dapat natin siyang hatian ng hawak nating pagkain. Kung naawa tayo sa isang matanda na nadapa, kailangan natin siyang tulungan makatayo. Kung naawa tayo sa ating kapitbahay na namatayan, ay kinakailangan natin makipaglamay at makapagbigay ng abuloy. Sa Hebrew word, ang salitang ginamit na mercy ay halos kahalintulad ng salitang ginamit sa womb o bahay bata. Ang isang buhay ay nabubuo sa uterus. Kaya't ang tunay na pagkahabag ay bumubuhay, nagbibigay ng bagong pag-asa, nagliligtas sa isang mapanganib na kalagayan. May mga nagsabi po na mahirap ang maging mahabagin sapagkat karaniwan ang mahabagin ay naloloko na lalamangan. Bagamat may basihan din ang ganitong obserbasyon, ang malaking tanong nito ay kaya ba nating hindi maging mahabagin? Ikaw kapatid na nakikinig,
Kaya mo ba na ikaw ay hindi maging mahabagin? Hindi pwedeng ang pagiging mahabagin ay gawin natin na isang option, sapagkat ang pagiging mahabagin sa iba ay gagawing sukatan ng ating Panginoon Diyos sa ipagkakaloob niyang habag para sa atin. Kung mahabag tayo sa ating kapwa, mahabag din ng Panginoon Diyos sa atin. Kung hindi tayo mahabag sa ating kapwa, maaring hindi rin tayo kahabagan ng ating Panginoon Diyos. Ang totoo mga kapatid, wala naman tayo maaring ibang i-demand sa Panginoon Diyos, kundi ang kanyang mercy, ang kanyang habag. Pwede ba nating ipagmalaki ang ating kabutihan at sabihin, Panginoon, sapagkat ako'y mabuti, ibigay mo sa akin ang aking mga hinihingi. Kaya nga po, paalaala sa atin ng Matthew chapter 5 verse 7, sinabi ng Panginoong Hesus, ang kondisyon upang kahabagan tayo ng Diyos, kailangan magpakita rin tayo ng kahabagan sa iba. Upang bigyan diin ang kahabagan ng pagiging mahabagin, ikinuwento ng Panginoong Hesus ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Sapagkat siya ay hindi marunong magpatawad, hindi rin siya pinatawad sa kanyang pagkakautang, sapagkat hindi siya marunong mahabag at hindi rin siya kinabagan. Babasa po natin yan sa Matthew 18:32-35. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat rin sanang mahabag ka sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ang pinakadakilang halimbawa ng kahabagan ay pinakita ng ating Panginoong Hesus mismo. Ipinakita niya ang kanyang kahabagan, siya'y namatay para sa atin. Pinatawad niya pati ang mga taong nagpapako sa kanya. Kaya po sa araw ng paghukom sa ating pagharap sa Panginoon Diyos, tiyak nakikilalanin natin ang habag ng Panginoon. At sa araw na iyon, kung tayo'y nahabag sa iba, kahabagan din tayo ng ating Panginoon Diyos. Panginoon, ang wika nga natin sa Panginoon, magkaroon nawa tayo ng pusong maawain at nakahandang tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa-tao. Isang mapagpalang umaga ng Biyernes po sa ating lahat at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong gabay sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon papasok sa work at mga bata at kabataan na magsisipag-aral sa kanilang mga schools. Ang iyong pong mayamang pag-iingat ay maranasan nila sa kanilang paglalakbay at sa kanilang mga pag-uwi. Ay iyo pong gabayan, Panginoon, ang aking mga kapatid na makarating ng ligtas at payapa sa kanilang mga tahanan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman o mga kapatid namin na may karamdaman ngayon. Ipagpapalain niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, madama nila ang kapayapaan, kagalakan ng kalooban, bagamat sila ay nasa mga karamdaman. At nawa, Panginoon, ay yung i-bless ang mga gamot at ang ilang mga medical procedures upang sila ay gumaling at lumakas sa kanilang mga karamdaman lupang pangatawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pribilehiyo na pinagkaloob sa amin at patuloy ka namin pararangalan sa buhay namin. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng salita at purihin natin ang ating Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.